Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Siya ay purihin, handugan ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isa-isay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Tayo pong lahat, ating gunatiin ang kahangahangan niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain po ninyo kami sa aming pagsambahay. Pangunahan nawa kami ng inyong presensya. Buksan ninyo ang aming mga puso at isipan sa inyong mga kapahayagan. Ang kagandahang loob at habag nawa ninyo ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen.
Magbasa sa banal na kasulatan mula sa mga taga-Roma, Kabanata 8, mga bersikulo 26 hanggang 30. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. At ang Diyos na siyang nakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu. Sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikibubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat sa mulat-mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya at ang mga ito ay pinili Niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili Niya noon, pang-una, ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanyang binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili Niyang anak ay hindi Niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya Niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Si Kristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya o ang maging paghinatira? Pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi sa lahat ng mga ito tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong walang makakapaghihiwalay sa atin sa Kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Tayo pong lahat. Ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon.
Kamusta na po kayo mga kapatid? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw pong ito ay atin pong pag-uusapan ang parabola tungkol sa buto ng mustasa at ang parabola tungkol sa lebadura o yung pampaalsa. At nais kong basahin ang atin pong pagbabatayan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 13, sa talatang 31 hanggang 33. At ganito po ang ating mababasa. Sa pagpapatuloy, isang talinghaga ang isinalaysay ni Jesus sa kanila. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy, kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Nagsalaysay pa si Jesus ng ibang talinghaga. Ang kaharian ng langit ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol na harina, kaya't umalsa ang minasang harina. Mga kapatid, napakayaman po ng mensahe para po dito sa parable na ito o talinghaga. Una po ay ginamit ng ating Panginoon yung tungkol sa buto ng mustasa, no? Yung tinatawag na mustard seed. At kung titingnan po natin, ito pong mustard seed ay napakaliit lamang na butil. Kung tayo po ay pamilyar doon sa buto ng kamatis, yun po ay maliit na, pero mas maliit po itong butil ng mustasa. Pero ang sabi dito, pag ito ay itinanim, ito ay nagiging mas malaki pa sa lahat ng uri ng halaman. No? Halaman pa lang po. At hindi lamang siya nagiging halaman, dumarating din ang panahon na siya ay nagiging isang puno. At dito sabi nga, ito ay pinagpupugaran ng mga ibon. No, ito po ay isang larawan na napakagandang kung titingnan po natin na itinulad sa kaharian ng langit. Kapag tayong mga tao na ang tingin natin sa sarili natin ay maliit, no? Siguro ang pinakamagandang tanong ko sa inyo sa araw na ito, naranasan nyo na ba na maliitin? Meron ba mga tao na parang ginapakan yung inyong pagkatao? Ang tingin sa inyo ay mababa, ang tingin sa inyo ay walang kwenta, no, walang silbi, walang halaga. Alam niyo, maraming mga tao ang mayroong ganong pakiramdam na ang tingin nila sa kanilang sarili ay kawawa, lalo na kung may mga tao na talagang nanglait sa kanila. At ito po ay hindi magandang pakiramdam at hindi rin magandang karanasan. At talagang nakalulungkot kapag merong mga karanasan tayo na tayo ay minamaliit. Sino ang tao na gustong siya minamaliit? Kaya nga minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi mabuti dahil sa ganong pananaw o pagtingin at pagkilala sa atin. Alam niyo mga kapatid, napakaganda nitong parabolang ito na binigay ng Panginoon sa atin dahil pinakita niya na merong isang klase ng butil na kung titingnan natin halos hindi ito nakikita, hindi pinapansin, napakaliit, no? Pero meron siyang potential para siya ay lumaki at maging dakila. Gusto ko pong gamitin natin na titulo sa mensahe ngayong umaga, ito pong title na ito, Small and Incredible, a Potential to Become Great. Kaya nga dito sa parabola tungkol sa mustard seed ay pinapakita na mula doon sa maliit na butil, pwede siyang tumubo bilang isang halaman. At hindi lamang basta halaman, kundi pwede rin siyang lumaki at lumago bilang isang punong kahoy na pwedeng pamugaran ng mga ibon. Kaya nga mula doon sa very insignificant na maliit na butil, patungo doon sa isang halaman hanggang maging puno na magkaroon ng pakinabang. Ito po yung larawan ay pinapakita sa atin na kapag tayo ay pinaghaharian ng Diyos, meron tayong yung potensyal na ibinigay niya sa atin ay pwedeng linangin
palaguin ng Diyos para tayo ay hindi na mamaliitin. Dahil hindi gusto ng Panginoon na ang bawat isa ng kanyang nilalang ay inaapak-apakan sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis at larawan. Kaya napakaganda po nitong parabolang ito. Pero gusto kong pansinin natin ang ilang bagay tungkol sa parabola. Maaring nandun tayo sa kalagayan na minamaliit tayo ay tinitingnan ng mababa dahil nga sa maraming mga kakulangan sa ating buhay. At yan ay nagpapahayag ng hindi magandang kalagayan natin sa mundong ito. Pero merong pag-asa dahil sa parabolang ito ipinapakita na yung paghahari ng Diyos mula doon sa very insignificant na buhay, no? Yung parang ikaw ay walang pakinabang, ikaw ay hindi mahalaga, kayang i-transform ng Panginoon yon kung papayagan lamang natin siya na pakialaman ng Diyos yung ating buhay. Kaya nga makikita ho natin dito, ang sabi nga yung butil ng mustasa na yan napakaliit. Pero pwedeng maging halaman at mas malaki pa ang ginamit dito, mas malaki pa sa ibang halaman. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Kasi po ang mustard plant ay kinukonsider na isa sa mga wild plant, no? At ang ibig sabihin niya kung wild plant ay kaya niyang i-take over yung mga ibang mga halaman na nasa kanyang paligid. Bagamat ito'y parang negatibo, pero kung titingnan natin kapag pinayagan natin ang Diyos na pakialaman ng ating buhay, kaya niyang i-take over yung mga bagay na hindi maganda sa atin. No? Kaya niyang unti-unti na alisin yung mga bagay na sumisira sa ating pagkatao. Kaya ito po yung isang magandang bagay dito. Bagamat kinukonsider yung mustard plant na isa sa mga wild plants, ang gusto lamang ipakita sa atin dito sa talinghagang ito ay meron siyang kakayanan na kahit maliit lang ito na halaman ay kaya niyang i-take over yung mga nakapaligid sa kanya na mga halaman at merong kapangyarihan. At hindi lamang yon, kaya makikita natin dito sa parabolang ito, kung merong hindi maganda, kaya niyang i-transform. At kung meron namang maganda na nasa atin na, kaya niyang lalo pang linangin at pagandahin. No, para yung potential na yan ma-maximize natin, yung potential na binigay ng Diyos para sa atin, para tayo ay maging tunay na kalarawan ng Diyos at nagiging kapakinabangan at nagiging pagpapala sa maraming mga tao. Kaya ito ho yung message na gustong ibigay sa atin dito pong parabolang ito. At napakahalaga mga kapatid na huwag natin maliitin mismo yung ating sarili. No? Kung yung ibang tao minamaliit ka, iba ang tingin ng Diyos sa iyo. At ito yung mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung nakakaranas tayo na tayo ay may pakiramdam na parang hindi ka pinapahalaga ng ibang tao, na nagkakaroon ka ng self-pity, huwag mong panghawakan yon. Lagi mong tingnan na merong pag-asa. At ang Diyos ay meron ng inilagay sa iyo. Kung papayagan mo lamang siya na linangin ng Panginoon yung potensyal na yon na nasa iyo, magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Magiging very significant yung buhay mo. Ano mang yung maliit na bagay na ilalagay natin sa kamay ng Panginoon, kaya niyang palaguin. Tandaan ho natin yung feeding of the 5,000 na mayroong isang bata na nagbigay ng, kung titingnan natin, very insignificant yung ibibigay niya na mga pagkain. No? Sabi nga, tinapay at isda. Kulang yun para pakainin ang mahigit 5,000 tao. Pero dahil inilagay niya sa kamay ng Panginoon, gumawa ng himala ang Diyos. Ano man yung mga bagay na pwede natin ilagay sa kanyang kamay, ito ay kayang palaguin ng Panginoon. Kaya niyang i-transform ito at mararanasan natin yung talagang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Pero ang malaking katanungan doon, pinapayagan mo ba na pagharian ka ng Diyos? Ibinibigay mo ba yung tingin mong bagay na maliit lamang na meron ka? Kung isusuko mo ito, kapatid, naniniwala ako na patuloy nating mararanasan yung kapangyarihan at kagandahang loob ng Diyos. Anong sinasabi naman doon sa Parable of the Yeast? Yung pampaalsa. Konti lang inilagay pero ito ay umalsa. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kapag ang Panginoon ay inilagay natin sa ating buhay, kaya niyang palaguin
yung ating buhay, no? Higit pa sa ating inaasahan. Kaya nga, mga magulang ko at mga kapatid, tandaan natin na kayang i-transform ng Panginoon yung ating mga kaliitan para tayo maging dakila. Dahil inilagay ng Diyos yung potensyal na yon sa iyo para kapag pinayagan mo siyang kumilos sa buhay mo, kaya niyang itong palaguin at kaya niyang gawin kang dakila, no? Para ikaw ay maging instrumento ng Panginoon para sa buhay ng marami pang mga tao. Itong mensahe tungkol dito sa mustard seed at saka dito sa yeast, no? Simple lang ang gusto ng Panginoon. Yung mag-take over siya sa ating buhay. Mula doon sa pagiging useless na tingin natin sa ating sarili, magiging useful tayo sa kaharian ng Panginoon. O sa pagiging insignificant, magiging significant yung buhay mo. Kung dati hindi ka pinapahalagahan, ngayon magiging mahalaga yung magiging role o yung papel mo sa buhay na ito. Kaya nga sa gitna ng ating mga pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, tingnan mo, manalangin ka sa Panginoon, hilingin mo, Panginoon, pagharian ninyo ako. Hayaan ninyo na anuman yung meron ako na binigay nyo sa akin, palaguin po ninyo. No? Minsan naririnig natin sa ibang mga tao na wala ka na magagawa, hanggang dyan ka na lang, no, hindi ka na uunlad. No, wag po nating payagan na ideklara sa atin yon. Ilagay natin sa kamay ng Panginoon yung mga kaliitan na pagtingin sa atin. At kapag tayo nagtiwala ng lubos sa Panginoon at pinayagan natin siyang kumilos at tayo ay nanalig, sumunod sa kanyang kalooban at pinayagan natin na tayo ay kanyang pagharian, makikita mo na from being small, ikaw ay magiging incredible. Kaya nga ang ibig sabihin ng incredible, ibig sabihin yan magiging amazing yung buhay mo. Magkakaroon ng mga signs and wonders na parang katakataka na ito ay mangyari sa iyo. Pero hindi imposible. Dahil walang imposible sa Diyos kapag ibinigay natin yung ating buhay para kanyang pamahalaan at siya ang maging Panginoon at Hari ng ating buhay. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo sa Diyos. Kabuhayan mo'y ibabangon, pangako ng Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo sa Diyos. Kabuhayan mo'y ibabangon, pangako ng Panginoon. Huwag gayahin ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Durungawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakamtan. Ikasampung bahagi lang ang hinihingi ng Diyos. Buong puso mong ihahandog, sa Diyos ay nakakalugod. Huwag gayahin ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Durungawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakamtan. Huwag gayahin ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Durungawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakamtan. Pagpapala ay makakamtan, pagpapala ay makakamtan.
Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagpapala na aming tinanggap, maging karapat-dapat nawa itong aming mga kaloob na manghandog at ikapu. Basbasan po ninyo ang mga ito para magamit ito sa gawain at mga pangangailangan ng inyong iglesia. Pagpalain po ninyo ng lubos ang bawat isa sa naghandog ng mga ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming dalangin at mga kaloob. Amen.
Ay manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, gabayan niyo po kami ng inyong banal na presensya. Manatiling nawa sa aming mga puso at isipan ang mensahe na aming narinig sa araw na ito. Patuloy kaming palakasin at patatagin ng inyong mga salita at ng inyong banal na espiritu. Mapagtagumpayan nawa namin ang mga hamon at tukso sa bawat araw na dumaraan. Maghari at pangunahan nawa kami ng inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy birthday to you, and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh,